Hey guys! Today magluluto tayo ng bilo-bilo. Ang bilo-bilo ay isa sa mga paborito nating mga Pilipino na merienda. Hindi masyadong maraming sahog yung binili ko kasi medyo kulang-kulang yung mga bilihan dito sa aking lugar. Pero okay na rin basta masarap ang pagkakaluto at lasang bilo-bilo. Sa mga viewers ko dyan na ibang lahi na hindi nakakalam ng tungkol dito, this is made from glutinous rice or powder. Alright, balik tayo sa Tagalog. So, nagpakulo na nga ako ng tubig para dito ko lulutuin yung ating sago. Sago is made from tapioca. So, kung titignan nyo, para lang siyang corn. Pero pag naluto siya, ito ay napaka-smooth at lalaki pa yan. At habang niluluto nga natin yung ating sago or tapioca, ihahanda ko muna yung aking saging. Wala nga pala akong nabili na saba dito sa lugar ko dahil nga pahirapan ngayon ang pag-deliver ng saba dito sa UAE. So since meron naman tayong option, gumamit ako ng Indian saging. Ito yung ginagamit ng mga Indian na pwedeng lutuin, kahalintulad din ito ng saba. Ito ay gaya ng ating saging na lakatan. Pero ito ay pwedeng lutuin gaya ng ating saging na saba at pwede rin naman kainin kahit na hindi luto. So inislice ko lang siya ng medyo makapal ng konti at malalaki kasi gusto ko yung bilo-bilo ko na glutinous rice is palalaki din. So ngayon naman ay ipe-prepare ko na yung ating sweet potato. Hindi nga pala ako nakabili ng sweet potato na purple kasi wala naman kasi dito nun hindi ko alam kung bakit, pero okay lang yan, hindi masyadong marami yung sahog ng aking bilo-bilo, basta masarap lang naman ang pagkakatimpla at lasang bilo-bilo pa rin naman. So this time ngayon naman ay yung ating glutinous powder. Bali, 1 kilo nga pala yung binili kong glutinous powder para naman masyadong marami. So lalagyan ko lang siya ng tamang-tamang tubig na pwedeng pambasa at pangtunaw sa ating glutinous powder. So gagawin natin ay imasa lang natin siya para ito ay maging smooth at madaling bilugin. Actually, napakadali lang naman magluto ng bilo-bilo, pero ito lang namang pagbilog-bilog ng glutinous rice ang medyo matagal at saka yung sago. Talaga namang napakatagal lutuin ng tapioca. So ngayon ay okay na, ay akin nang bibilugin ang ating glutinous rice. Depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong bilog, pero sa akin kasi mas gusto ko na malalaki yung bilog ng ating bilo-bilo. Kung marami kayong kakain, edi liitan nyo na lang para mas marami at mas tipid. Ito na nga yung ating natapos na glutinous rice na binilog-bilog natin kanina. At ngayon ay nagpakulo ako ng tubig. Nang mainit na yung tubig ay akin nang hinulog yung ating bilo-bilo na binilog. Kung marami kayong lulutuin, kailangan nyo gumamit ng malaking kasirola. And then pagkatapos wag nyong iiwan, kailangan nyong halu-haluin para hindi magdikit-dikit yung ating mga bilo-bilo. Kasi ito ay madaling magdikit-dikit at madali rin naman siyang masunog. So dahil mahal nga ang langka na nakabote, ay pinili ko na lang yung corn na nakakan, mas mura naman at mas tipid. Tapos nilagay ko na rin yung syrup ng corn para medyo malasa yung ating bilo-bilo. Haluin lang natin siya ng konti and then pagkatapos nyan ay pwede na natin siyang takpan at pakuluin sandali. At ito na nga ang kumukulo nating bilo-bilo. Ayan, kung makikita nyo, ang dami kong nilagay na tubig pero babawasan ko din yan maya-maya pag ilalagay ko na yung ating gata. Mas maganda kasi na medyo marami yung tubig para naman yung ating bilo-bilo ay talaga namang makahinga sa kasirola. So kung makikita nyo ay binawasan ko na yung tubig at ilalagay ko na nga yung ating gata. And this time, hindi ko na yan dadagdagan pa ng tubig. Isabay mo na rin yung sweet potato sa pagpapakulo. Basta huwag niyong kalimutan na halu-haluin yung inyong bilo-bilo para hindi masunog ang inyong gata. Ito kasi ay madaling masunog at pag ganun ay mag-iiba ang lasa. So ngayon ilalagay na natin yung saging na ating hiniwa kanina.
Ito lang guys ang aking mga ingredients sa aking bilo-bilo. Mas gusto ko kasi na mas marami yung malagkit na bilo-bilo kesa sa ingredients niya. And this time lalagyan ko ng asukal, tansya-tansya lang. Depende sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay na asukal. Kung gusto nyo ng sweet, then dagdagan nyo ng asukal. And ilalagay na rin natin yung ating sago. Ito na yung sago na niluto natin ng pagkatagal-tagal. Sadyang matagal nga naman talaga lutuin ang tapioca, alam nyo yan. Kaya dapat inuuna nyong lutuin yung tapioca muna para dire-diretso yung pagluto nyo ng bilo-bilo. So takpan muna natin at pakuluan ng kumulo na ay ito ay makikita nyo parang dumami yung sabaw niya. Hindi ko po yan nilagyan ng tubig pero dahil nilagay na natin yung ating mga ingredients ay dumami na yung kanyang sabaw. So, ito na ang ating finishing product ng ating bilo-bilo. Sakto lang ang kanyang sabaw, sakto lang din yung paglambot ng malagkit na bilo-bilo. Madali lang talaga siyang lutuin at syempre ready to serve na ang ating bilo-bilo. Pasarap pag mainit ang bilo-bilo pero okay din naman kung malamig siya. Na-try ko na siyang kainin ng malamig siya actually. Ang bilo-bilo kong hindi masyadong marami ang ingredients pero masarap at swak sa panlasa. So guys, sana may natutunan kayo sa pagluto ng bilo-bilo. Thank you!